Ang lit lang pala niyan. Ay, hinog na yung iba. Hinog na yung iba. Tumumba na yung... Walang bigat. Ang laki. Oh, mga kabukas, ang ating unang harvest ng banana. Kala ko naman marami. Ha? Kala ko mahaba. Hindi, itong isa. Oh. Halika. Ito. Parang dalawang piling lang yan. Ari ko. Oh, ito marami. Ayan na marami. Oh. Ayan mga kabukas. Hello mga kabukas. Ayan, so nandiyan si Ma'am Irene sa taas ulit. Yung kumuha nung isang bake na nakaraan. Luckily siya yung kumuha nung isa kasi nga nag-back out si Sir Jerry. Natira yung tatlong cake natin. Kukunin niya yung isa para dalawa na lang yung kailangan natin ibenta ulit. I-ano ko sa iba. Ito. I-ano ko na lang siya, hindi ko na siya pinababa kasi medyo maputik. Iaakit ko sa taas kasi baka mabalaho yung sasakyan nila. Hindi ko muna. Hindi pa ako nakapaglinis ng gulungan. Oink. Ayan, shoutout din kay Sir Paul, yung asawa niya nasa abroad. Ayan sir, ito na. Pili natin. Pinakamalaki ito. Yan, Sir Paul, no? Ulit yan, sir. Laki. At ang gaganda nung dede, oh. 2, 4, 6, 8, 10. 12 buhay na dede. Sana pinasok mo na lang yung sako dyan. Butasan natin ito. Siguro para Tikir ko muna kasi i-apit natin sa taas. Malapit na naman ito sa Norsagaray lang dadalhin mga bawang. Tasan natin. Gawin natin ng maraming butas. Lanting-lanting si ano, hindi ka makapukas si Kanor nga po, ayun, umasampa na naman una mo. Nakasampa naman si Kanor, hindi ko pa naiahon, parang ulam lang. Hindi ko pa naiahon si Kanor. Kagabi nga po, nag-overtop pa ako dyan, minasak niya yung ano, yung harang nila. Hinira niya. Yan na yan, nakasampa na lang yung kulong ngayon. Magdamag na yung kagabi hanggang ngayong umaga. Hindi ko pa naililipat kasi ayusin ko pa yung ano, yung sinira niya. Kaya so ito mga kabukas. Butas siya mga kabukas para makahinga siya. Ayan. Kilala Ninong Ramil. Ah, kilala niyo pa. Sir Paul, ayan. Ninong ko, Kapistrano. Magkakilala pala si Kuya sa kasi. Amayin ko pa, Ninong ko pa yun. Magkakilala mga taga rito. Alas kapitbahay kasi namin yung Kapistrano. Ayan ma'am. Yun. Nag-back out yung isa. Wala raw sasakyan na makuha. Hindi na mahirap pag wala ka sa sakyan. Nasa abroad kasi siya eh. Nasa abroad siya, wala siyang makuha. Sa Quezon pa. Kung dito lang sana pwede ko deliver, kaya lang tatawid ako eh. South Bay. Oo, kung norte lang, dito north, kaya ko. Delikado kasi pag tatawid pa ako rin. Sige sir!
Thank you, ma'am. Thank you. Yan, Sir Paul, nakuha na yung pangalawang biik. Ingat. Yan. Tara. Let's go. Uwi na tayo. Macho. Hello mga kabokaros. Ayan, ito na yung pinamili nating mga grafted fruit bearing trees. Tatanim na natin. Buko. Mangga. Buko. Ayan. Ang galing ko yung yung black bag. Para Ayan na naman si ano. Oy! Maka-expand yung ugat mo. Beauty! Mabilis siya maka-expand. Beauty. Good. Sakto. Dapat pala langka. Ha? Yun langka isa. Wala, naibawang ko na eh. Hindi dito. Oh. Dito pa oh. Oh, dyan. Beauty. Beauty! Liga rito, Beauty. Kulit niyan. Ay. Ito yung ulan ah. Ayos na eh. Paulan ka, akala ko masama pakiramdam mo. Yan. Sugo ko. Sobra. Okay lang, malalim. Hindi mo pwedeng ibaon yung baka mabulok yung kanyang Ay, ganun ba yun? pinakapuno.
Itong isa. Langka. Ha? Langka dyan. Hindi, ito na lang. Kasi yung sequence eh. Yung sequence ng ano, yung Okay. distansya ba nila. Sabi ko nga eh. May sequence yan. Sequence ka pa nalalaman ah. Dilim pa dun oh. Lumipat na yung ulan dun. Ayun, ang dilim oh. Mga kabokal, papakita ko sa inyo. Hello, chicken. Ayan, mga kabokal. Saan? Mga kabokals, pwede na ito. Yung ating saging na carbon dish. Pwede na ito. Titibagin na natin. Haha. Ang lit lang pala niyan. Ay, hinog na yung iba. Hinog na yung iba. Tumumba na yung... Walang bigat. Ang laki. Oh, mga kabokals, ang ating unang harvest ng banana. Kala ko naman marami. Ha? Kala ko mahaba. Hindi, itong isa. Oh. Halika. Ito. Parang dalawang piling lang yan. Ari ko. Oh, ito marami. Ayan na marami. Oh. Yan mga kabokals. Oh. Ito, ang ano. Pag ito na-harvest natin, marami-rami. Pero ito, okay lang kasi pauna lang naman eh. Patikim pa lang ito mga kabokals. Diba? Naka-harvest na tayo ng ating mga pananim. Okay, so alright. Tara. Tsaka na dumaan. May daan naman dyan. Oh. Tayin ko na? Yeah, tayo mo lang. Ah, sige. Yan, ito mga kabukas, mga ano to, tordan. Yan, tordan yan. Then ito, yung ating mga lakatan. Yan, lakatan to mga kabukas. So may ano na oh. May bagong suwi na oh. So dalawa yan, lakatan yan. Ito. Parang may mga bagong suwi. Suwi. Yan, tara. Biyakin natin. Ngayon naman po, update sa mga pinamili natin mga fruit bearing trees. Dito pa yung iba. Yan, shoutout kay Ate Ninpa. Yan tayo, may bulaklak na itong kalamansi mo. Kaya lang hindi ko pa maitanim kasi lilinisan ko pa yung lote mo. At tumaas na naman yung damo. Bilis na tumaas kasi nag-uulan na tapos iinit. Yan ang gustong-gusto ng damo eh. Pero ito may mga na pala. May mga usbong na Ito na ito yung ubas natin mga kabukals. Yan. Hindi ko pa rin na itatanim. Pero ito na. Yung langka natin. Ayan na. Then yung papaya natin. Bilis lang umano ng damo. Kaka-grass cutter ko lang. Titirahin ko na naman ng grass cutter. Ito yung ating isang dwarf coconut. Ayan. And then yung ating mangga. Kalabaw yan na grafted. Ito yung kanyang dugtungan. Yan. So dito siya. Yan. Dito siya sa may sulok. Yung isa, dalawa yan. Andun yung isa. And then ito.
Yung ating dwarf coconut na isa pa. And then isa pang dwarf coconut. Yan. Ang goal ko kasi mga kabukals, paikutan ko ng dwarf coconut yung buong lote natin na 400 square meter. Yan. Hindi naman po lumalaki yan, hindi naman tumataas yan eh. Kaya nga dwarf. Kaya okay lang yan na ano. Pwede nga daw sa gilid-gilid lang ng bahay yan. And then hindi naman tayo nakasagad sa mismong bakod natin. May naglagay tayo ng espasyo para kasi pa yan eh, yung trunk niyan tataba pa eh. So yun, in-anticipate natin yung pagtaba ng trunk niya. Kaya hindi natin sinagad sa bakod natin. Para at least kahit lumaki na siya, nasa loob pa rin siya ng ating lote. Hindi siya lalagpas sa ating muhon. Ayan. Then ito yung ating mulberry oh. Ano na? Malagong malago na. Ginanyan ko siya, tinalian ko siya. Ayan, tinalian ko siya kasi pagka nagbubukas tayo ng gate, tinatamaan, nasisira yung mga dahon. Ayan oh. Ito, sira oh. Ayan, tama yung tama yan nung pagbubukas ko ng gate. Kaya ginanyan ko siya, binend ko siya. Ayan, para iiwas natin sa gate. Masyado kasing naidikit sa gate pala. Pero habang lumalaki siya, magiging ganyan na yan, magbe-bend na yan ng ganyan na magiging itsura niya. Then nakasukob siya sa ating motor. Nakasukob siya sa natin, magsisilbing lilim sa ating motor. Hindi ko pa naayos yung bubong. And then ito yung ating lansones. Yan, mga kabukals, lansones. Marcoted din yan, ayan oh. Marcoted, grafted din yan. Ito yung pinaka magulang. Ito yung bagong bagong stem. Nilagyan ko ng tape dito para pag siya humahangin, gumagasgas, hindi siya masusugatan. Kaya may tape yan, ganyan. Yan, so ikot tayo. Bilis lang umano ng damo. Ngayon masama ang panahon ngayon. May bagyo yata, auring ba? Auring ba bagyo ma? Auring ang bagyo? Auring? Auring, yan, may bagyo daw. Ito yung ating isang mangga. Yan, dito ko siya nilagay sa gitna mga kabukals. So, yan So yun yung ating entrada oh. Ayan, nasa gitna siya. Para magsisilbi yung lilim din. And then attraction din pagpasok. Wow, mangga. Anong connection? Ayan, mangga. Then ito, sa tabi ng ating banggera ay rambutan. Ayan, yung ating rambutan mga kabukals. So may distansya rin. Siyempre, in-anticipate natin yung paglaki. Ayan, rambutan. And then ito yung ating guwapol. Kaya diskupyado ako sa guwapol na ito mga kabukals. Ang lilit ng dahon eh oh. Baka to mas mukhang native na bayabas eh. Ewan ko. Hintayin na lang natin lumaki. Guwapol daw eh. Ayan. So yan ang ating guwapol. And then ito yung isa nating dwarf coconut. Ayan. Ano naman yan? Pag tumaas na yan, yan eh. Dadaigin niya yung mga Madre de Agua yan. Lilitaw yan. Lilitaw sa taas yan. Na ang lagon natin, tanglad natin oh. Tanglad tayo mga kabukals. And yung ating mga Madre de Agua ay malalago na rin oh. Kailangan ko lang ayusin pa natin yan. And linis, ongoing po yung ating linis. Yan, to follow yung linis mga kabukals mga part dito medyo madamo pa talaga pero Then ito yung ating papaya, papaya. Yan ang papaya, kaya dinikit ko sa nyug, sa buko. Ang papaya naman po hindi nagtatagal yan. Madali po mamatay ang papaya. So hindi po sasabay ng paglaki yan dito sa ating dwarf coconut. Yan. Kaya okay lang silang pagdikitin. Pero eventually ang matitira po dito is yung dwarf coconut na lang kasi hindi nga nagtatagal yan, mamamatay din yung papaya na yan pag matanda na siya. At ay ito na ayusin ko pa. Kasi lakas ng ulan kagabi. Na hukay oh. Pero yan, ganyan yan oh. Ganyan yan dapat mga kabukals. Yan. Yan, ganyan siya. Na hukay lang yung yung pinagbaunan ko. Sa agos siguro ng tubig. Lakas kasi ng ulan eh. Yan, tatambakan ko na lang yan mamaya. Ito okay. Yan, isang dwarf coconut din natin. Hindi na may mga natutungkab siguro nung ragasa ng tubig. Yan yung malunggay natin oh. Biglang nag-spike yung nag-iisang malunggay natin na nabuhay pala oh.
Yan, shoutout kay Ate Ninfa. Ate, may pagkukunan tayo ng punla. Gusto niya kasi na malunggay sa lote niya rin. Yan. Yan ang pagkukuha natin ng punla. And ito, yung avocado. Ito yung dwarf avocado na malalaki. Cardinal ba sabi sa akin. Ano din yan, grafted din yan. Ayan. Hindi ba dapat tinatanggal na to? Takot ako tanggalin, baka ano. Iyalan natin. Eventually naman sisirain niya pag habang tumataba siya. Yan, avocado. Dito tayo pasok sa loob. Yan sa ating manukan. Yan. Siksikan na yung ating manukan dito mga kabukas. Yung ating mga breeders ay siksikan na. Kukulang na tayo sa space. So kailangan mag-minor muna sa pagbibreed. Minor muna tayo. Ito yung mga sisyo tayong bago rito. And yun, ito. Ito yung karugtong lang po yung yung pinanggalingan natin kanina doon sa may malunggay. Ayun yung malunggay, oh. Karugtong lang po yan, ha. So gilid-gilid. Ayan, siniguelas, ayan. Nakahilera siya sa ating mga Madre de Agua. And then ito, dwarf coconut uli. Ayan, dwarf coconut. May mga pagitan naman yan. Ito namang mga Madre de Agua mga kabukas, permis nating tatalbusan niya pag ayan po pag ready na ulit tayo maggamit ng Madre de Agua. Tatalbusan niya. So hindi naman siya magpapasukal sa ating mga puno. And then eventually aangat po yung mga puno natin na yan. Malalagpasan nila yan. Ayan. Dwarf coconut. Ito maambo na naman, bilisan na natin. Asan pa ba yung iba? Ito, Chico mga kabukas, Chico. Yan, may pagitan naman yan. Yan, may pagitan yan. Chico. Then ito yung saging natin mga kabukas. Oh. Garvandish. Garvandish ba? Garvandish. Basta yung yan, saging na, masarap din yan. Saging na green lang siya, hindi siya nagdidilaw. Kahit hinog na siya, green pa rin siya, pero masarap siya. And then yun nga, natibag na natin yung isa. Ano yun, kasama niya yun. Mas maganda lang ang tubo niyan. Ayun. So dito po ito yung isa nating mulberry mga kabukas. Napakalaki na, oh. Yung ating mulberry, oh. Laki na rin. Ang technique daw pala nito mga kabols, tatanggalin yung mga dahon, tatalbusan, tapos ipupruning yung mga sanga-sanga para magtubo siya panibagong dahon. Kasabay puno yung bulaklak na, yung bunga. Yun, itatry natin yan mga kabukas. Isa po yan sa pararamihin natin yung mulberry. Gandang tubo na itong Madre de Agua natin. Bumabalik na sigla ng ating mga Madre de Agua. Then ito nga, dito natin kinuha yung saging na tinibag natin. Ayan. Garvandish din yan. Ano yan, magkapatid sila. Magkapatid yan, isa lang pinanggalingan ng dalawa yan. Dalawang puno kasi yan, pero ito may bagong sibol ng dalawa. Bago yan. Pero primero tinanin ko yung isang puno lang yan. Ayan. Yan, kaya tinin pa. So dadamuhan pa talaga natin kaya hindi ko muna maitanim. Masama di kasi ang panahon. So ito, may space pa tayo rito. Space pa yan. Pwede pa natin pagtaniman yan. Then meron pa tayong space din dito. Ay hindi, meron pala dito. Nilaktawan ko pala yan para kasi magdadagdag pa ako ng dwarf coconut. Nilaktawan ko pala yan. Ito yung ating guyabano. Yan yung ating guyabano. Kasi doon, plano kong maglagay pa ng dwarf coconut. Tapos dwarf coconut. Yan. Basta may dwarf coconut pa doon, kaya nilagpasan ko yun. And then ito, napakalago na ng ating Madre de Agua. Parang sa old area na rin mga kabukas. Nandito tayo sa likod ng baboyan. Andito yung isang yan, guyabano. Yan, isang guyabano. So yan po yung lahat ng ating napamili. So nakita nyo makulang pa, oh. Yun, doon, ito, matataniman pa natin to dito mga kabukas. Yung gilid ng kambing natin, ito. Ayusin ko lang itong mga nagsihampay na nagsipaghampay na yung mga Madre de Agua. Ito humampay na lang yan, ayun. Kailangan kong itong talian para siya, tumayo siyang ganyan. Ito, ganoon din, humampay na rin to. Tatalian lang. Pero yun, space pa yan mga kabukas. Ito, plano ko pa maglagay dito ng dwarf coconut. Kasi nga ang plano ko is palibutan ng dwarf coconut itong ating lote. Ayan, dwarf coconut pa yan. And then ayan pa yung diretsyuhan na yan mga kabukas.
Dwarf coconut pa rin yan. So na-imagine nyo po yung gusto kong gawin, yung 400 square meter natin, nakapalibot, yung bidang-bida, is yung dwarf coconut. Yan. Makita nyo yan, pagka nagsilakihan yung mga dwarf coconut, ang ganda tignan. Nakapaikot sa lote natin dwarf coconut. And then on the side, may mga fruit bearing trees tayong pa isa-isa, padala-dalawa. Ayan. So maganda rin po kasing negosyo yung dwarf coconut. Una-una po pwede tayo magbenta ng yung pinatubo na. Matakin nyo yan, ang bili ko isa 350. Pero syempre pag tayo nagbenta, mumurahan lang natin para hindi masyadong mabigat sa ating mga mamimili. Pero yan 350 po ang bili natin ng isa. Mantakin nyo yun. So doon pa lang kikita na tayo, pinatubo na dwarf coconut. Pwede rin po tayo mag-supply ng yung buko. Buko mismo sa mga nagtitinda ng buko juice sa mga tabi-tabing kalsada. Meron akong suki dyan sa may Angat na lagi kong binibilhan ng buko juice. So pwede kong alukin yun ng buko. Bunga ng buko. O, diba? Ang dwarf coconut is mababa lang yan. So hindi siya mahirap harvestin. Kahit wala tayong tauhan na taga-akyat, ma-harvest natin siya mag-isa. Kasi nga inaabot lang, aabutin lang natin. Ayan hindi ko mapapawalan yung ating mga kambing at masamang panahon. Ayan, talagang tag-ulan na, may bagyo nga, si Auring. Ayan. Ayan mga kabokals, ito sinapit ko yung saging para mahinog. Paborito ko, hindi nyo naitatanong, si kabokals ay mahilig sa saging. Mahilig kayo sa saging. Kahit ilang piraso pa yan, isang kaitan, kayang-kaya ko yan. Ayan, so bago tayo magtapos, meron akong nakaligtaang shoutout to nakaraan. Yan, pasensya na. Shoutout po kay Susie and Clareson ng Ribisco. Ayan. Office mate siya nung dati kong kasamahan sa bubuyog na malaki na si Jojo. Ayan, shoutout sa mag-asawang Jojo at Gina. Ayan, so maraming salamat sa inyong panonood. Nakakatuwa at yung mga dati kong kasama sa trabaho na nakasubaybay din sa akin, may nakakatagpo po na mga followers din po pala natin. So yan, nakakataba ng puso at kahit pa paano po ay nakikilala tayo at may mga nakasubaybay sa atin. Ayan, so syempre sa lahat ng mga solid kabukas at mga silent viewers, maraming salamat. So ito na nga po, unti-unti na po natin na isasaayos yung ating mga plano or isasagawa yung ating mga plano. Pero yun nga, kulang pa po yan, yung dwarf coconut. Makikita nyo mga kabukas yung gusto kong gawin dito sa ating area. Nakapalibot po yan ng, ng dwarf coconut. Yan ang gagawin natin dyan. And then may mga paunti-unti tayo mga fruit bearing trees para katulad nito. Pagka meron tayong harvest, diba? Meron tayong makakain, hindi na tayo bibili. And very rewarding kasi yung sarili mong produce na nakukonsumo mo, na ibibigay mo sa inyong pamilya, na papatikim mo yung mga pinaghirapan mo dito pinaghirapan natin dito sa ating munting area. Ayan. So linis-linis lang po, pasensya na po at ang bilis tumubo ng mga damo, pero yan, lilinisan po natin yan. So sa mga susunod na mga vlog po, ay papakita natin na mas malinis na po yung area. Ayan, so bago tayo magtapos, syempre, shoutout po, again, shoutout po sa inyo lahat. And syempre sa ating kaibigan po ni Sir Boyet. Sir, thank you so much. Ayan, so muli, ito ang inyong kabukas farmer. Nagsabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at ito natin kumilos. Siguradong ulan ang ating amazing na buhay. Bye-bye!